ang mabuting ama. Baw. Ang mabuting ama po, isa sa qualification ng mabuting ama, ay hindi ma-acquire ng isang tao kung hindi ito may tinutularan o pinagkagayangan. Hello? Di ba may kasabihan tayo kung ano yung bunga? Siya ang Walang puno. Walang puno. Siyang bunga. Walang puno, siyang bunga. Ganun na rin yung ano yung bunga siyang puno. Kung ano yung puno siyang bunga. Ganun po ba? Eh, kahit tayo mo, ganun din eh. Sabihin mo sa katabi mo, amen. Bakit po nakakita kayo ng mga batang maliliit? Maliliit na bata, na may mga magulang naman pero makalat-kalat sa kanya. At ang dudungis, hindi pinag-aaral ng magulang. Hello? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad ng mga anak ko. Kasi po, kaya ganun yung bata. Tingnan nyo ito ah. Sino po nakapagbasa ng Facebook kanina? Umaga. Sino nakapagbasa sa Facebook? Ilagay ko sa Facebook kanilang bagat eh. Tingnan nyo yung Proverbs 17 verse 6, especially kayong mga tatay. Proverbs chapter 17 verse 6. Naroon na po ba lahat? Okay, ito po yung sinasabi ng King James Version. Children's children, so ibig sabihin ito yung apo, are the crown of old men. Sino yung old men? Yung pinagmulan. Hello? Crown. Ibig sabihin ito yung glory. And the glory of children are their fathers. Church, listen to me. The glory of their children are their fathers. It means a child will represent who the father is. Thank you for your weak amen. Ang bata po, ito po'y ipinapakilala niya o ini-introduce niya sa buong mundo kung anong klase ang kanyang ama. Hello? Pag ang bata'y pakalat-kalat, hallelujah, ibig sabihin, yun ang representative o representation ng or character ng kanyang ama. Ibig sabihin ng kanyang amay, pakalat-kalat din. Salamat po sa kahitan nyo na ito. Ibig sabihin yung ama niya, irresponsable. Hello? Tayo pong mga ama na may takot sa Diyos, glory to God, kasi po yung Diyos ama natin, siya ay very responsible Father. And He wants us to be a responsible Father also. Kaya kayo mga babae, huwag kayo basta-basta mag-aasawa. Paano kapag mag-asawa ninyo, irresponsable yung ama? Sino magiging kawawa? Yung anak. Sino po madalas bumiyahe sa Green Hills? Diba doon sa may EDSA? Batang maliliit? Nagkalat? Namamalimos? Kung titignan mo, mga edad nila, I think 4-3. Sometimes karga-karga pa ng nanay at ginagamit yung bata. Hello? Huwag niyong bibigyan yung mga taong gano'n para hindi sila mamihasag doon ng buhay nila. Kasi kapag binibigyan ninyo, you are tolerating those people to act like that. We need to teach them the Word of God. Ayaw ng Diyos ang tamar. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos ang tamar. Gusto mong yumaman? Pinagyayaman tayo ng Panginoon. Kaya lang kumilos ka, huwag kang magsamantala sa iba. Salamat po sa mahina ninyong inay. Yung mga tao po kasi mapagsamantala eh. Hanggat may nauhot-hot, hot-hot ng hot-hot. Parang linta. Hello?
Father's Day ngayon. Relax. Sabi mo sa katabi mo, tingnan natin ano ang gustong ituro sa atin ng ating Diyos. Go to Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Are you there? For I know, sabi ng Panginoon, sabi mo nga, God knows. Alam niya. For I know the thoughts that I think toward you. So, ibig sabihin ng Diyos, bago niya nilalang ang tao, hindi niya basta nilalang ang tao. Makinig kayo, mga kapatid. Ang Diyos, hindi niya basta nilalang ang tao. Bago ka pinanganak dito sa daigdig na to, nagawa ka na ng Panginoon. From beginning to end. Tinapos ka na niya. Meron tayong eternity past. The eternity past, this is the time and space without any time. Pero bago tayo pinanganak dito sa ibabaw ng lupang ito, tapos na yung ating beginning, tapos na yung ating end. At tiyak maganda kasi sabi ng Panginoon, wala akong ninais, wala akong inisip, kundi ang aking mga anak. Amen. Alam niyo ba kung gaano responsable ng ating Diyos? When He created heaven and earth, He created everything first. Lahat ng kailangan natin, ginawa niya muna. Oh, hallelujah! Can you say glory? Hallelujah! Thank you, Lord. Lahat ng kailangan natin, yun ang kanyang inuna. Mga tatay, dapat yung mga anak niyo habang maliliit pa o bago pa lang kayo magkaroon ng baby, nakaplano na kayo. Salamat po sa may kitang ini. Hindi ba, bahala na eh. Pastor, sabi kasi ng Panginoon, magpakarami tayo. Ang ibig sabihin ng Diyos, magpakarami ng magagandang lahi. Ano yung magandang lahi? Dahil may takot sa Diyos. Hindi yung bira ng bira. Hindi naman pala kaya. Bakit ganun yung ibang lalaki? Kasi yun yung silang representation ng tatay nila. Ganun din kasi sila noon. I better believe it, church. Kaya kapag nakakilala ka sa Diyos, may iba na yung takbo ng iyong isip. Romans chapter 4 verse 2. Be not conformed by the standard of the world, but be transformed inwardly by the renewing of your mind. Kaya makalang po kayo, pag nakakilala ko sa Panginoon, nare-renew yung ating thinking. Amen po ba? Jeremiah 29:11. For I know, sabi ng Panginoon, alam ko, the thoughts that I think towards you. Sabi mo sa katabi mo, God always thinks of you. Lagi tayong iniisip ng Diyos. Isa sa mga karakter ng mabuting ama, walang ibang inisip ang ama kundi yung kabutihan ng kanyang mga anak. Kabutihan ba ng anak mo yung 9 years old pa lang, pinagkatrabaho mo na? Tapos uwi ka, lasing ka? Ay! Nasaan yung aking tsinelas? Hindi ka nga dito? Papatukan yung anak. Nasaan yung aking pagkain? Hindi po lahat ng ama ay mabuti. Sabi mo sa katabi mo, sino kaya kausap niya? Hindi lahat ng ama ay mabuti. Tingnan nyo, may nababasa rin sa inyo sa ama nire-rape ang anak. May mga ama, igagapang sa hirap ang anak para mapag-aral. Pero may kondisyon siya. Pagkatapos mo mag-aral, huwag mong kalimutan. Ako ang iyong mama at ang iyong mga kapatid.
magulang na pagpanalig ang anak. Hindi obligasyon ng anak na bayaran ang magulang. Obligasyon ng magulang ang ibigay ang pinaka-the best sa kanyang anak. It's not the obligation of a child to repay the parents. Huwag natin gawin kalabaw yung ating mga anak. Anak natin sila. Sabi mo sa katabi mo, sino kaya kausap niya? Hello? Yung mga magulang kaya nagagalit sa anak kasi imbis na makapag-aral, maagang nag-aasawa. Hello? Kaya nagagalit ang magulang. Anak, bakit nag-asawa ng maaga? Lahat na nag-asawa ng maaga, do you think that's the will of God? I don't think so. Kasi sabi ng Panginoon, my plan for you is for good and not of evil. My plan, and I know my thoughts for you. Ang gusto ng Panginoon, pag-aasawa ka niya, kalooban niya, kung nasa tamang edad ka na, hallelujah, and God will give you the perfect gift at perfect time. Kaya nga kung maraming relation na nasisira, kasi it's not perfect time. Lalo-lalo na ngayon uso-uso yung Facebook at sa cellphone. Hallelujah. Magkita lang sa Facebook. Nag-post, shots na. Kita tayo. Delikado na yun. That's the plan of God for you. Ang plano ng Panginoon, kahit hindi mo hanapin, listen to me, church. Even though you will not look for the person, God will deliver it to you at your door. Amen. Hello? Kaya yung mga kabataan dito sa church, wala akong sinasabi sa kanila, mag-aral kayo ng mag-aral. Huwag muna kayong magpa-cute. You better believe me, I've been through it. Sabi mo sa katabi mo, sino kaya kausap niya? Sabi ng Panginoon, I think toward you the thought of peace. Kaya mapalad tayo. Alam mo minsan, lalo na sa church natin, may mga magulang na nagtitiis abroad, malayo sa pamilya. Why? Kasi ang iniisip na magulang na yan, yung kabutihan ng kanyang anak. Yung iba naman, hindi naman nag-abroad, hindi naman nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Nakahiga, nakahaning takot, nakahiga. Ang utusan yung mga anak. I'm telling you, kung meron mga magulang na ganun dito, pero glory to God, alam ko wala. Amen. Kung meron mga ganun klaseng magulang, I'm telling you, delikado yung ginagawa mo. Ang mga anak ay hindi kalabaw, hindi maka, hindi mambing, hindi malabaw. Ang mga anak ay anak. Hello? Thoughts of peace. Ito gusto ng Panginoon, not of evil. Kaya hindi ba nagsasabing, binigay ng Panginoon, binawi niya. Sabi nga niya, not of evil. Ang Panginoon pag nagbigay, hindi ka babawi. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya kagaya mo. Sabi mo lang sa katabi mo, hindi siya kagaya mo. Sino na yung naregalohan dito na mamahaling cellphone? Yan. Pag nag-away kayo doon, hindi na sa'yo yung cellphone na yun. Bawi. Ngayon po ba? Praise God. Ang Diyos natin hindi. Ang Panginoon pag nagbigay, hindi na niya binabawi. Kung si Lucifer mismo hindi binawian, ikaw pa kaya? Amen. Alam mo si Lucifer, kung itapon niya, galing sa heaven, hindi naman binawian ng Panginoon eh. Kaya si Lucifer, nung bumagsak siya doon sa Garden of Eden, marami siyang jewelry sa katawan. Actually, the devil has nothing. Wala siya. Kasi sa heaven, ang lalakaran mo, ginto. It is shown na si Lucifer galing sa langit, kaya punong-puno siya ng mga bato. Pero yung batong yun, hindi sa kanya
we were formed. Tingnan niyo ha, supporting verse. Before we came on earth, our destiny was already given. Ulitin ko, bago tayo nilalang sa mundo, yung destiny natin, binigay na ng Panginoon. Amen. Bakit may mga taong sasabihin nila, ay kung maganda ang plano ng Diyos, bakit ganito ang nangyari sa akin? Kasi yung destiny mo, hindi mo nakita. Hello? No eyes have seen, no ears has heard what God has stored for His children. Makikita mo lang ito, pag na-born again na. Pag na-born again ka, your spirit will kick in. At magkakaroon ka ng new spirit kasi yung spirit mo ay patay. Now, kapag buhay na yung spirit mo, you can see now the good things of God. Kaya pag may katabi ka dyan na tahimik, he doesn't or she doesn't see the goodness of God. Hindi niya nakikita yun. Kaya minsan may nakita niyo, may katabi kayo, magpapuni grabe. Kasi yung tao niya, nakikita niya yung destiny niya. Yun si Abraham. Ulitin ko na naman kay Abraham. Bakit si Abraham? Sabi ng Panginoon, Abraham, I'm requiring you to offer your son Isaac, Mount Moriah. Gumano pa lang, gumano na si Abraham. Ang aga niya, di siya tatawog. Kinuha lahat ng gamit, ang gatong, kumuha siya ng dalawang kalagat niya. Ayan. Sabi, pag lumakita yung bundok ng Moriah, diyan mo yahala, diyan ka sasapa. Sabi ng Panginoon, kinausap kagad yung dalawang kalagat niya. Dito lang kayo, ha? Dito lang kayo. Kasi ako at ang aking anak ay sasabang, babalik din kami. Dito may statement niya. Teka muna, Abraham, bakit babalik din kayo? Samantalang ang sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Sino kasama mong babalik? Si Abraham kasi may nakikita siya. Nakikita niya na kahit i-offer niya yung kanyang anak na si Isaac, nakikita niya na ang Panginoon kaya nang i-restore si Isaac. At nakikita niya na ang Panginoon wala siyang kukunin na masama sa kanya. Kasi ang Diyos, kakilala niya ang Panginoon, kilala niya, kitang-kita niya na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Parang tatay. Alam niyo mga tatay ninyo, kilala ninyo yan. Salamat po sa may natin. Sino dito yung kilala niya tatay na? Ako kilala ang tatay ko. Tingin pa lang ng tatay ko, kilala ko na. Alam mo pag nagagalit siya. At alam mo pag tuwan-tuwa siya. At alam mo pag may pasalubong siya sa'yo, oo, hallelujah. Alam mo yung pag may pasalubong siya, amen? Alam mo pag umuwi siya na may tala-tala siya. One, kitang-kita mo kasi ang tatay mo. Same with God. Hello? Di ba yung mga bata, pag umuwi sa dati, nag-i-expect. Lalo na yung mga nasa abroad, kaya sasabihin ng bata, Daddy, gusto ko ng iPad, yung pinakabago ngayon. Anak, pag uwi ko, hindi ka nilimutan ng bata yan. Pag nasa airport, bago kanya halikan, iPad ko. Nasaan yung pangako mo? Tama mo ba ako? Hello? And that child has a very strong confidence, 100% confidence na yung hinihingi niya, hindi siya papapahiya. Hello? Kaya nga mga tatay, kung nangako kayo sa mga anak, gawin ninyo. Do not turn the child umaasa. Hello? Yung iba, kaya ganyan naman yung mga anak ko, pastor, kasi mahirap lang kami. Baloney. Baloney. Ibig sabihin, bola, hindi totoo. Kung responsable kang anak, ama, kahit kumabang ka sa hirap, o glory, gagawin mo kasi mahal na mahal mo yung mga anak mo. Huwag mong iakmiran sa akin, mahirap maghanap ng trabaho. No.
patay lamang ang walang paraan. Kung kaya mong magbasurero, go! Makakain lang ang pamilya mo. Kung kaya mong mangalakal, go! Kasi iniisip ng iba, ano iisipin sa akin ng ibang tao? Baloney. Dapat tayo mga ama, responsible tayo sa ating mga anak. Will the child hello? I know you. Sabi na ba yun sa Jeremiah 1:5? I sanctified you. I separated you. I selected thee. I ordained thee. I anointed thee before you were formed into your mother's womb. I knew you. Jeremiah chapter 1 verse 5. Ibig sabihin ng Panginoon doon, niready ka niya, prepare ka niya, niready ka niya, prepare ka niya. Bakit kanya niready? Bakit kanya prepare? Kasi gusto niya sa'yo, God wants you the best. So bilang paggagayahin natin yung ama natin, kasi siya ang puno tayong bunga, dapat ibigay din natin yung the best natin sa mga anak natin. Without any string attached. Kung sasabihin mo, kaya kita pinag-aaral sa exclusive school, para paglaki mo, well, huwag mo kami kalilimutan. Pag ganun ko yung plano natin, ang tawag sa magulang na ganyan ay evil. Kasi naniningil ka, nanunumbat ka, hallelujah. In fact, obligasyon mo na ibigay ang the best sa anak. Amen. Minsan kami mga tatay, kainom-inom sa mga barkada, kalasing-lasing. Ang pulutan pa nila, meatloaf. Samantalang yung anak, ang ulam, kaputol na tuyo. Yung mga tatay ka ganyan. Pag ang pag-usapan na alak at saka pulutan, nangungutang sa puntahan. Kapag pagkain na ng anak, tiis muna anak. Wala tayong harap buhay. Wala tayong pera. Pero pagdating sa barkada, galante. Gusto sabihin ako sa inyo, wala pa pong lasinggero na gumanda ang buhay niya. Walang pamilya na mahilig sa alak ang imaman. According to Scripture, wine, liquors, they are the sign of poverty. Paano makikita ang isang tao mahirap? Pag pumasok ka sa bahay, makakita ka ng bote ng pulang kabayo, puting kabayo, puting castle, makikita ka ng Daniel Black, Johnny ka ng walk, cognac, sabi nga ng iba, cognac daw, cognac. Daniel, Jack Daniels. Bakit ko alam yun? Hindi ko nag-inom ng hard. Never lang minom ako ng hard, kahit kung nanginginom ako. Puro beer lang ko ininom ko noon. Pero ba't ko alam? Galing ako Amerika eh. Hello? Ngayon ang puso-puso dito, yung aparador. Matador. Alam mo ba yung matador? Matutodas ka doon, dilang ka matador. Meron po akong kaibigan. Bigyan ko ng ano. Alam mo yung alak na yung tirador? Chemist siya. Member siya ng church, Jesus Christ Mission Power Church. Chemist siya ng tirador. Yung po'y lokal na alak yun. Kaya gusto ng mga Pilipino. Kasi yung lasa daw niya, konti lang ang differential sa mga state side. Alam po ba rin yung sikreto nun? Inakalawa ko ng formalin. Kaya buhay ka pa,
kailangan siguro. Diretso ka na. Lalagyan po nila ng formalin. Nag-resign siya sa trabaho, hindi niya matake. Carry siya ng aparador. Kaya nga po ang tawag ko, aparador. Aparador, ganun. Father, listen. Train up a child in the way he should go, that when he gets old, he will not depart from it. Paano iti-train ang isang anak? Kung ikaw mismo, ikaw ang violators. And you will tell your children, huwag niyo akong gagayahin. Oh, huwag niyo akong gagayahin, ha? Paano ka nila gagayahin yung nakikita nila? He had chosen you. He is a very responsible father. Bago ka niya sinimulan, tinapos ka na ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tinapos ka na ni Lord. Maganda po yung katapusan natin, maganda yung simulan natin. Sabi ni Lord, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And I have made you priests and kings. Revelation chapter 1 verse 5. Verse 6. Ginawa niya natin kings and priests. Why? Because He wants us to learn. Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Tingnan natin Ephesians 1 verses 3 to 5. Hallelujah. Ganito po ang kabutihan ng Diyos. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. Sabi mo nga, with all. Sabi mo nga, with all. Pero mo pinagpala niya tayo sa lahat. Woo! Glory! Isa siyang responsable naman. Bago niya tayo binuo, bago niya tayo pinanakap sa mundo ito, sa ibabaw ng lupang ito, pinagpala na niya tayo sa lahat ng bagay. Makinig kayo, mga kapatid. Bakit tayo napakahawak? Kasi may mga anak na suwain. Pero magandang plano, kagaya ng magulang, magandang plano sa anak. Igagapang talaga sa hirap, matapos yung mag-aaral. Ang mahirap, hindi ka matapos ng high school, tapos ka na mag-asawa. Hello? Pagkatapos ka mag-asawa, hallelujah, sisilong ka ulit sa magulang mo. Kayo mga anak, pag kayo'y nag-asawa na, humiwalay na kayo sa magulang ninyo. Sampu ng apo, nasa nanay pa. That's not the will of God. Why is it that God prepares everything? Because God wants you to be a responsible parent. At mga magulang, huwag kayong hihingi para hingi ng hingi sa mga anak. At pag dinabigyan ng anak, ang damot mo. Alam mo na maliit ka, laki ng hirap mo, nalungkot ka pa. Obligasyon mo lang na palakihin ang batang yan. Obligasyon mo na bilhan ng gatas yan. Obligasyon mo na bigyan ng damit yan. Obligasyon mo na bigyan ng tahanan yan. Kasi ikaw ang magulang yan. Amen. Biblical way. We are so much blessed. Everything was provided for us. Alam po ba ninyo, ang sabi ng tatay ko, anak, ayaw ko maranasan ninyo yung naranasan ko. Kaya binigay niya yung the best niya sa akin. Alam po ba ninyo, nung nabubuhay pa siya, marami akong natutunan sa aking ama. Di ba sa atin, pag yung sabon balik na tinatapon natin, yung halos dito na bawal. Ang tatay ko po, iniipon niyo. May natutunan ako sa kanya. At pag naipon niya, nakalipas siya karon, napapasin niya ang tubig, gagawin niya, yung 5 sabon na yun, parang nalabas, isang buong sabon na yun. Sabi niya, that's the principle of economics. Sabi niya, a money saved is a money earned. Di ko makalimutan yun, lagi na sinasabi sa akin yun. Teddy, a money saved is a money earned. O nga naman, kaysa bibili ka na naman ng isang sabon, yung 5 yun, ay tatapon mo na. Naka-create ko ulit isang sabon. Hello? Amen po ba? At yung minsan yung mga plastic natin dyan, tinatapon
binibenta niya. Pinagtatawanan siya. Okay lang, sabi niya, okay lang na pagtawanan nila ako. Itong mga nagtatawang ito, tingnan natin sa bandang huli. Amen, para siyang langka. Amen, hakot ng hakot, hawag ng araw. At pagdating ng tag-ulan, marami siyang pagkain. Hello? Now, he teaches that way. Kaya po kami, natutunan ganun. Kaya yung mga sabon, pag di ko na mahawakan, di ko tinatapon, tinatabi ko. Pag nakapag-ipon ako ng 4-5, pinagdidikin ko, I created a new song made by Teddy. Amen po ba? Amen! Walang mga natin ang Diyos na buhay, kunin po din yan. Tayo yung mga gumagamit ng bareta panlaba, yung, di ba minsan nagbabareta tayo, pag maliit na, hindi na natin mahawakan. Ang gagawin ng ibang labandera, pag ganun, tatapon na, di ba? Huwag mo itapon, tabi nyo. Pag nakaipon kayo ng 5, pag tiklop-tiklop nyo, nakatrain kayo ng new bar. Ang tawag dyan is homemade. Pinagpala ka, kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang magulang ko nagtitiis sa gutom minsan. Kahit gustong kumain na ayaw. Para sa anak. Hello. Para sa anak. Ito yung mabubuting magulang. Amen. Alam po ninyo si Jesus. Kasi ayaw niyang maranasan natin ang hirap. 2 Corinthians 8:9, pakinggan kayo. He's a very responsible parent. 2 Corinthians 8:9. See the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, that even though He was rich, He became poor, that through His poverty, we will become rich. Ang ibig sabihin nito, ayaw ng Diyos na tayo'y maghirap. Parang isang ama. Ang ama, nasasaktan ng kanyang damdamin pag nakikita niya yung kanyang anak ay naghihirap. Walang ama na natutuwa na nahihirapan ng kanyang anak. Ang tinutukoy mo, mabuting ama. Kasi hindi lahat ng ama ay mabuti. May masasamang ama. May mga ama, binibenta pa yung anak. May mga ama, binubugo pa yung anak. May mga ama, inutusan pa yung anak para magtinda ng kanilang mga illegal na aktivitas. Gaya ng droga, inutusan pa yan. Bata ka tinuturuan na. Hindi siya mabuting ama. Hello? Now, the thing is, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, para kung ano yung napag-aaralan natin, what the reflection that we see, amen po ba? And the character of our God will reflect upon us. The reflection of us will reflect on our children. The reflection of our children will reflect on their children's children. And throughout the generations of our family. Kung ano ang puno, siya bunga. Kaya sinabi ng Panginoon, kayong asin. Asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, pampalasa. Sabi mo nga pampalasa. Hindi pambalasa, pampalasa. Amen po ba? Amen. Kayo ang asin ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Papalad tayo. Nagkaroon tayo ng mga amang responsible. I remember, yung tirahan po namin sa Mandaluyong, yung parang bahay ng kalapati. Patong-patong kami. Si Boyet, si Joel, ako. Ganito lang ang pakikitan. Sa kabila, yung dalawang babae. Ang kwarto po namin ay ganito lang. Yan. Kaya pag may umutot na isa, sabi mo, Lord, mag-rapture na po kayo. Ngayon. Amen po ba? Amen. Pag kumain kami, yung kailan namin, kasi po ang tatay ko, lumaki kaming protestante, nagpipray kami bago kumain. Pero kakanta. Eh, yung kanta po medyo mahaba eh. So, bibigit kami yun. Amen? Pag tilat mo, rapture ang ulan mo. Kaya ginagawa ko, pag ko isang mata lang. Kasi nangyari na sa akin eh. Amen? Nakapikit ako. Mahaba po yung kanta eh. Amen? Pag tilat ng mata ko, na-rapture yung ulan mo. Eh, katabi ko yung pangalan. Sabi ko, ba't ko yung buhay tumpok na tumpok yung kanin mo? Hindi, siyempre, marami akong kanin, malaki akong tao. Yung pala yung ulan ko na sinabi ng kanin. At nung sinabi mo ulan ko yan,
sabi niya, pinibibitaan mo ko. Pinibibitaan mo ko. Hindi po. Eh, panganay. Ano po ba? Ganun kami lumaki. Amen? Glory to God. Sabi nga niya, ayaw kong maranasan ninyo, hindi naranasan mo. Sino yung mga anak dito na nandito magulang? Mapalad kayo. Yung naranasan ng mga magulang ni Quinty, hindi yung naranasan. May mga bata ngayon, hindi nga marunong sumakay ng jeep eh. Hello? Nung araw, sumasakay kami ng jeep. Ngayon hindi. Hatid mo ako. Sosyal. Nung araw, hindi kami marunong kumain ng cellphone, kaya ako yung mga kasinidad ko, medyo may kabagalan sa pagtitext. Kaya po ba, hindi mo kami sanay sa cellphone. Kaya itong generation na ito, mapalad kayo. Mapalad. High-tech. Mayroon kayong iPad, iPhone, whatever, ay. Kaya po ba, nung araw, wala kami yan. Ang bawang ko nung araw, nung college ako, 5 piso. Kasi libre naman pamasahe, dala ko 10 wheeler. Diba? Libre ako pamasahe, pagpakain ko 5 piso. Hindi ko ba? Tuwa na ako nung araw nun. Eh ngayon, ang bata, bigyan mo na 5 piso, galit pa. Titignan pa yung magulang from head to toe. Tingnan natin yung goodness ni Lord. In Colossians chapter 1, verse 12. Come on, church, let's go there. Colossians 1. By the way, i-date nyo naman yung mga tatay nyo mamaya. Mga tatay, huwag kayong gumastos. Sila naman. Hello? Colossians chapter 1, verse 12. Kung wala kayong pang-budget, pwede kayo outside. Outdoor. Para maganda makita outdoor. Labas nyo yung lamesa nyo. Doon sa bahay nyo, outdoor. Amen? Tapos natin, parang nasa outback kayo. Nasa likod ng bahay, outback. Amen? Colossians chapter 1, verse 1 to 14. Amen? Now, giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Glory! This is the character of our Father. He made us a partakers of the inheritance of saints in light. In-assure niya na tayo'y may mamanahin. Sabi mo sa katabi mo, in-assure niya may mamanahin ka. Alam mo, a good parents, makinig kayo ha, a good parents will always leaves inheritance to his children's children. Kaya siya naghihirap lahat ng kanya para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Okay. Yung iba ang iniiwan, listahan ng utang. Ang magbabayad yung anak. Hello? Mabuting magulang ba yun? Kayo na humusga. Amen. But as far as I am concerned, as the Word of God is concerned, ang gusto ng Panginoon, ikaw ay pinagpala. Now, tayo mga magulang na pinagpala na, alam na natin na tayo pinagpala, yung pagpapala yan, gawin din natin alang-alang sa ating mga anak. Church, listen to me, especially to us Filipinos. Itigil muna natin yung kumpa-kumpare, kumakubatre. Unahin natin yung ating mga pamilya. Pag si kumpare lumapit, pinapautang mo agad, yung anak mo, tinikinig mo. Wala yata akong kausap pa. Yung mga bisyo natin, sige tayo, larga tayo. Pero yung pamilya natin, tinikinig natin. Are we a good example? You answer yourself. 12 to 14. Giving thanks unto the Father which has made us to be partakers of inheritance of saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Hallelujah! Ito po yung will ni Lord. He gives us and prepares everything because He wants us to prosper and do the word and pray. Tingnan ninyo ha, ito po yung napakaganda
ang puso. Gusto ba ninyo malaman yung puso ng Ama natin? Amen. Sino gusto malaman ang puso ng Diyos? Okay. Open your Bible, Matthew 6. Matthew chapter 6. Para makita natin yung heart niya. Matthew chapter 6. Oh Lord. Wala pong makakilala sa Ama kundi anak. Tumingin nga rito. Walang makakilala sa Ama kundi ang kanyang anak. Kaya nga, wala pong kagaya ang mga ama natin. Walang kapalit yan. Yung iba ang anak kapag nagtatampo sa magulang, hindi na ikaw ang daddy ko, hindi na ikaw ang mama ko, palitan na kita. Ang kagaling magsalita. Hello? Yung pagmamahal ng tunay mong ama, hindi kayang ibigay yan ng kahit na kanino. Amen. The same thing with the God that we have. Amen po ba? Matthew 6:31. Are you there? Okay. Ito po yung kalooban ng Panginoon natin. Matthew 6:31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Huwag daw natin problemahin. Anong kakainin natin? What shall we drink? Ano inumin natin? What shall we wear? Verse 32. This is the will of God. For all these things to the Gentiles sake, your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. I want you to underline. Alam ng ating Amang nasa langit na kailangan natin lahat ng mga bagay na to. Hello? Listen, church. Before the foundation of the world, God has chosen you. And He made already our life. Kaya lahat ng kailangan mo din, kaya ka nakalagay, do not worry. Kasi provided na lahat. You just need to open your spiritual eyes because He provided everything already. It's not that, don't worry. Everything you need, I knew it. I provided already. Amen po ba? Ang kasalanan po yung kakilala natin ng Panginoon, pwede tayo lumapit sa Kanya anytime, sabi mo, Daddy, paano ba lumapit ang Ama sa Kanya anak? Paano? Halimbawa yung anak ko, Daddy, si parang po ito. Oh, pag lumapit ka, sasabihin mo siya, Daddy, please, please, kailangan ko na lumapit. Sabi mo ba? Paano? Daddy, pili ba? Oh, kita mo? Sabi pa ng Ama, kumuha ka na dyan. Kasi anak, hello? Huwag tayong hingi ng hingi sa Ama. Oh, glory! Huwag tayong hingi ng hingi. Minsan prayer natin, Lord, bigyan mo ko nun, Lord, bigyan mo ko nun, Lord, mali! Dapat ang prayer natin, Lord, thank you, prinubay ko yung kailangan ko, prinubay ko ang tuition ko, thank you, Lord, prinubay ko ako ng isang napakabuting magulang dito si Papa Lunuba, prinubay ko ako ng isang mabuting ina, thank you, Lord, may pagpagalong ako, thank you, Lord, ang kalakasan ko nandyan, thank you, Lord, dahil lahat ang kailangan mo. Do not worry. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Alam niyo po ba yung mga magulang ninyo kaya pinagpala yan? Kasi pinagpala rin kayo ng Panginoon. Hello? Ngayon ang laruan ng mga bata hindi gano'n. Alam mo, laro namin yung araw laban na sardinas. Ang panggaro namin chinelas. Di ba na, kamay namin. Tapos may words pa eh. Noong araw, pagtama namin yung chinelas. Tingnan din yung cabinet yun, dami damit, hindi nyo naman sinusuot. Hello? Yung iba ayaw mamigay ng damit, huwag na, mga pinaghirapan ko yan, pinagpagunan ko yan. Sige, pag namatay ka, maladala mo yan. Isa naman may maganda kang damit, ayaw mo isuot. Hindi, pag may okasyon lang, kailan mo isusuot yun? Pag may okasyon, anong okasyon ang gusto mo? Yung hindi ka kumikilos? Pamili nga. Habang may panahon, enjoy the blessings of the Lord. Amen. Because life is too short. Amen. Pero yung pag-enjoy natin, it must be in accordance to the will of God. Ilan ba yung sapatos ko? Ilan yung hindi mo na isusuot? Kalakanin mo lahat, isuot mo na isuot. Amen po ba? Yung hindi na kami pamigay. He blessings. Now, the God that we are serving, He assures victory over us. Dapat kilala po natin yung mga ama natin. May mga anak ba dito?
Kilala niyo Amen. ba yung mga dati niyo? Sa tingin lang kilala niyo na? Bakit hindi kayo masaway minsan? Tinitignan na kayo ng gano'n. Bakit yung ibang baro? Alam mo nung araw, titignan lang kami ng tatay ko. Pag may bisita, gano'n lang yun. Pag kumaroon ng tingin mo, banda ka, yari ka. Eh po ba? Eh ngayon ang bata, pag tinignan mo, tumahimik kayo gano'n, sasabihin niyo sa'yo. Makikipag-eye to eye pa sa'yo. Hindi ba? Sometimes, nalalayo tayo sa katotohanan ng mga bata. You think children, this is funny? No, it's not. Hindi nakakatuwa yun. Amen? Dapat kilalanin natin yung magulang natin. Okay. Now, look at Daniel and friends. Ang ginawa ni Nebuchadnezzar, pag hindi kayo lumukod, susunugin ko kayo. Ibabala ko kayo sa hornong apoy. Lalakarin ko ito, susunugin ko kayo. Pero itong kaibigan niya, si Meshach, si Shadrach, at si Abednego, they know their father. Kilala ba ninyo naman ninyo? Hello, kilala ninyo? Ang tatay ko nung araw, pag sinabi niyang, i-enroll kita, kaya ka na yung gusto ko. Kasi alam ko, pag sinabi niyang i-enroll kita, i-enroll niya talaga ako. Kilala ko siya. Hello? Minsan sasabihin sa akin ng kapatid ko, ay walang pera sa tatay, walang pera sa tatay, wala. Hindi tayo makaharap. Basta hindi ako pinili ko. Kilala ko yung tatay. At pagdating sa bagay ng enrollment na, bigla niya akong tatawagin. Ito yung pag-enroll kong sinagtaan ka. Dapat kakilala din natin yung Diyos na nagdili ko natin. Dapat natin ang Diyos yung wala. Kilala natin. Si Meshach, si Abednego, Shadrach, sabi, susunugin ko kayo. Alam mo sabi natin, Nebuchadnezzar, kahit sunugin mo kami, hindi kami luluhod dyan sa Diyos-Diyosan mo. At kung dumating man ang pagkakataon, sabi ng tatlo, na kami hindi ililigtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami luluhod dyan sa kinuntadan naman. Bakit gano'n sila? Because they know their Father. Marami mong tumatawag sa Diyos, Diyos, Diyos. Marami ang nagpupunta sa church, Diyos, Diyos, Diyos. Pero hindi talaga nila kakilala ang Diyos nila. You need to know who your God is. Kung hindi mo kakilala ang Panginoon, hindi mo rin alam ang iyong destiny. Kasi the Father will reveal to you your destiny. Kasi sinabi niya sa Jeremiah 13:11, my plan for you is not of evil, but to give you hope and future. Yun ang plan niya. Sino po nakakalam doon? Tasin naman. Sino nakakalam yung plano ng Diyos sa kanyang buhay? Jeremiah 29:11. Pero kakaunti. Kakaunti nakakalam. Amen. Dapat malaman ninyo, yun ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya dapat, sabi mo, ay Panginoon, ang ganda ng plano mo sa akin. Amen po ba? Now, ang Diyos din natin na pinaglilimunan, tumingin rito. Gusto ng Diyos, ikaw ay may mahabang buhay. Psalm 91:16. With long life, I will satisfy thee. Eh, pastor, ba't may siya buhay niya? Kristyano siya. Pagdating mo sa langit, tanongin mo sa Panginoon, sa akin. Hello? Amen po ba? Kasi may mga bagay po na hindi natin ma-explain, only God and that person knows. Pero 100% ang plano ng Panginoon, with long life, I will satisfy you. Amen? Kaya mami, di ba, operahan ka? Ha? Hindi ka operahan ka? Hindi ka na operahan ngayon. I rebuke the tumor right now in the name of Jesus. Nakakapagay. Amen? Praise God. Amen? Hallelujah. With long life, I will satisfy thee, sabi ng Panginoon. Now, sabi sa Psalm 23:6, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Yung psalmist po ito si David, he assures that as he walk with God, He will shower him continually with favors and blessings. So, hallelujah. Kanina ko lang patotoo si Kuya Dali na naiiyak po ako. Kasi alam niya, sundalo niya ng hawak niya ng araw,
Bible. Para! Ngayon ang hawak niya, Biblia. Si Brother Christian, bago dati baril din ang hawak niyan. Ngayon, Bible na. Ano po ba? Why? There is a transformation. Dati yung mga babae ang hawak ng likotong it's. Ngayon, Bible na. Oh, glory to God. Amen po ba? Amen. Hello. God is unbelievable. Amen po ba? Amen. Sabi mo, I'm glad. I'm Kaya sabi mo, I am glad. I am a member selected by God to His family. His family. Amen po ba? Palapagin natin Diyos sa buhay. Ang gusto ng Panginoon, may peace of mind ka. Ulitin ko, ang gusto ng Panginoon, may peace of mind ka. Ang gusto ni Lord, may peace of mind ka. Ang gusto ng Diablo, mamatay ka. Ang gusto ng Diablo, ikaw ay mawalan ng pag-asa. Pero ang gusto ng Panginoon, ikaw ay alam ka. I'm not talking RIP. I am talking the peace that surpasses all understanding. Nasabi ng Panginoon, tranquilo, tranquilo. Sway. Tranquilo. Amen? Sa English, settle down. Amen? Sabi ko, luway. Sa Bisaya, luway. Sa Ilocano, hindi lang. Hello? Gusto na Panginoon may peace of mind ka. Ano kung may utang ka? Church, listen. Ano kung may utang ka? Ang Panginoon ang nagbabayad mo. Relax ka lang. You put your trust in Him. Sabi ng Lord, you said in your word, you will never put me to shame. You are my Father. And I am your child. Hindi mo kaya Panginoon. Hindi mo yung pwede, bro. Hindi mo sabi ko sa'yo? Sinabi ko sa'yo yung lingkong yun? Meron darating sa'yo na matindi. Hallelujah. Amen. Amen. Ang kanina nagpapalunod, Jesus, manatulong ako. Because before nothing happened, I prophesy on you. Ngayon naman, sa'yo nag-prophesy kami. Operation. Mas may kami kami. I rebuke that cease right now. Jesus' name. Get out of the body. Right now! Jesus' name. Hawakan mo, wala na. Hawakan mo. Oh, glory. Ng Panginoon. Purihin ko natin ang Diyos na buhay. If God is for us, who can be against us? Greater is He that is in us than He who is in this world. Amen po ba? Nothing can separate us from the love of God. Nothing. Nobody could pluck us out from His presence. And assure siya ng hope and future. Sabi mo sa katabi mo, mayroon kang good ending. Alam niyo kung ba si Abraham mamatay? 120 years old. Pero ayon sa Biblia, hindi pa raw malabo yung kanyang mata. At alam pa niya yung nangyayari. Amen po ba? Amen. Pero sabi ng Panginoon, bakit ka sa bundok? Bakit ka sa bundok? Bakit ka sa bundok? Kasi kukunin na siya ng Panginoon. Sa ibig ng Moses. Moses, bakit ka sa bundok? Bakit ka sa bundok? Papakita ko sa iyo ang teritoryo mo. Amen po ba? Praise God. Amen po ba? Amen. Now, the psalmist assures us that God will shower us with all blessings. Ngayon, babalik tayo sa Proverbs 17 verse 6. The glory of children is their father,
Sabi mo sa inyo mga tatay, kasi yung mga tatay, kasi ngayon naman lahat ng tatay, sabi nga natin, I am the reputation of my children. Ikaw may reputasyon ng iyong mga anak. Hello? Minsan nagtatanong, bakit ganyan yung batang yan? Bakit? Ang tatay naman niya mabait. Ang tatay niya walang bisyo. Ba't ang dami niyang bisyo? Bakit ganyan yung batang? Nagtatanong tayo? Akala ko ba, pastor, kung ano yung puno, siya bunga. Pero bakit ganyan yan? Hello? Actually, yung anak mong yun ay mabuti. Kasi ikaw ang puno. Yung nakikita mo na vices sa kanyang katawan, it doesn't comes from you, but it comes from the world. Now the thing is, imbis na kung tinan mo yung batang yan, you need to pray for that boy. Huwag mo sasabihin, ba't ka ganyan, nakakaya ka, nakakahiya ka. Pag ganun ang attitude mo, ang bata lalo magre-rebelde. Dapat yan, anak, mabait na bata ka. Nakita ko, wala kang bisyo. Hallelujah. Nakikita ko yung bisyo siya. Pero kita ko, wala kang bisyo. Hallelujah. Start to proclaim the gospel. I'm telling you, matutunaw yan na parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Basta yun, di ba? Amen po ba? We represent our Father. We must be aware. Aware tayo. It shows who we are, parents. Now, it's not us that lives in us, it's Christ that lives in us. Amen. Ephesians 2:20. 1 Corinthians 6:19. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? It's not you that is in you, but Christ that is in you. You are not on your own. So kung hindi na tayo, who? It's our Father. Now, today, it's about time to bless our Father. Hello? Mga anak, makinig kayo. Lahat tayo anak. At yung mga anak na may physical na magulang, huwag lang kayo puro hingi sa magulang nyo. Para matuwa ang magulang nyo, i-bless nyo na yun. Ay. Kagaya mo, Junior, pagtimpla mo ng kape ang papa mo, magpupulat ka. Ano? Pagtimpla mo ng kape, Daddy, I love you, I want to bless you. Tatanggalin ko yung sapatos mo, Daddy. Sasharing ko yung sapatos mo. Kaya tayo puro hingin eh. Papa, ayun. Bless din natin yung magulang natin. Bless din natin. Hindi nyo alam pag i-bless natin yung magulang natin, yung puso ng magulang natin, tumatalon. Totoo lang, hallelujah. Subukan nyo i-bless ang magulang ninyo, yung puso ng magulang tumatalon. Habang i-bless natin yung daddy natin, oh glory, hallelujah. Yung puso niya tumatalon, hallelujah. At sabi niya, oh my child, hallelujah, I will bless thee. Hindi nyo ba alam kaya malapit sa kusina si Haring David? Kasi magaling siyang mag-bless sa kanyang mayor. Pero pag puro kahingi, Lord, saan po kami kukuha? Si Aling Barang po, panay-lista ka. Puro tayo hingi. Ang sabi ng Panginoon, stop. Ang Philippians 4:6, with thanksgiving and with supplication. Hallelujah. Sabi, thanksgiving. Sabi mo, thanksgiving. So dapat ang prayer natin, hindi penge. Salamat! Salamat po Diyos sa pagkain. Salamat po Diyos sa kalakasan. Salamat po Diyos sa kapayapaan. Salamat po Diyos sa kagalingan. Salamat po Panginoon. Salamat! Ang mga bata, pag binigyan ng baon to ba siya? Pag binigyan ng baon ni Daddy, ano sinasabi niyo ni Daddy niyo? O, kita niyo, wala ko sinasabi. Wala man lang kayo. Wala man lang kayo pag binigyan kayo, Daddy, pinagpala ka talaga. Eh, nag-i-bless mo lang siya ng gano'n. Daddy, pinagpala ka talaga. Ano ba yung puso ng Daddy?
sabi mo, pinagpala ako, tumagulat na. Susunod na araw, sabi mo, dati pinagpala ka talaga. Anak ko, 50 na. Hello? I-bless ninyo ang magulang ninyo. Sa umaga nito, since Father's Day ngayon, we need to bless our Father. Yung mga tinitirhan ninyo, that's a gift of God. Yung mga trabaho natin, yung damit natin, kaninang umaga nagising tayo, it's a gift of God. This morning, thousands of people never made it. Hallelujah! Hindi na sila nagising. Yung iba, pagkagising, niras sa hospital. Glory to God, at dito tayo, nagpupuri sa Kanya. At ang mabuti niyan, hallelujah, aalagaan tayo ng Lord. Hallelujah! Wala pong high blood, wala kang diabetes, wala pong sakit karamdaman, lahat magugulang sa pangalan ni Jesus. Claim that you have a long and satisfying life. Sasabi mo, Lord, thank you, Lord. Yung mga first time na napunta rito, hindi po accident na naman rito kayo. It's about time na makilala niyo yung Panginoon in a biblical way. Hello? Sino magpapasalamat sa Panginoon? Yung iba, ngayon, hindi ba magpasalamat yung mga nasa labas? Bakit? Umiiyak sila. Alam niyo ba yung medics na yan? Kaya ayaw ko tumambay dyan. Tuwing tumatambay ako dyan, pag may ambulansya gumanon, kilala ko na yung mga kulay ng ambulansya na bumubuhat ng patay. Sabi ko, another one bites the dust. Hey, church. Pastor, wala akong tatay eh. Amen. Hallelujah. Daddy knows the best. Pag nag-pray kayo at hindi nyo natanggap, huwag kayo magtatampo. Hello? Minsan nagtatampo tayo, Panginoon, ang kaya ko lang hindi mo binibigay. Oops! Hindi ibibigay ng Ama ang isang bagay na hindi the best.